Hello. A blessed moment to each and everyone, mga kapatid, mapagpalang pagkakataon sa bawat isa sa atin. Salamat sa buhay, sa bawat kaluluwa na naririto ngayon sa VR ng Push, ang tahanan ng Panginoon, our home, our family, and our church. Ito, mga kapatid, thank you Lord na meron na naman kaming isang pagkakataon upang kami ay magkakaroon ng aming Bible study sa pagkakataong ito. So sa di po pinagtatagal mga kapatid, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay mula po sa Awit, Kapitulo 27, verse 13 and 14. Ito po ang napapaloob po dito at binigyan ko po ito ng titulo na Impatience or I Hate to Wait. Nakakabagot yung maghintay. So kinakailangan po natin ng patiently waiting with a humble heart through the will of God, mga kapatid. So amen. So tayo po ay manalangin bago po tayo magpapatuloy. Panginoong naming Diyos na nasa langit, maraming salamat Lord sa pagkakataong ito na ikaw ang aming papurihan at aming pasalamatan sa pagkakataong ito Lord, sa aming pag-aaral sa Bible study sa VR ng Push, mahal na Panginoon, kami po ay iyong gabayan, lalong-lalo na po ako, mahal na Panginoon, itago mo po ako sa iyong likuran. Lord, langisan mo po ang aking bibig, na bawat salita na aking bibig kasi ay nagmumula po sa iyo. Bigyan mo ako ng wisdom and knowledge, Lord, upang maipaliwanag ko ng maayos at maunawaan ng aking mga kapatiran na ito ang iyong banal na salita, mahal na Panginoon. Maging nawa ito ay kalakasan ng ang aming katawan, mahal na Panginoon, lalong-lalo na ang aming buhay spiritual, Lord. Lord, buksan mo ang aming mga puso at isipan. Ihanda mo po natanggapin kung ano man ang sasabihin, ano man ang ibig ipahiwatig ng iyong banal na salita sa pagkakataong ito. Lord, bigyan mo ako ng kalakasan. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. So, sino po dito, mga kapatid, yung mga atat na matugunan ang kanilang mga panalangin or ang kanilang mga wishes sa Panginoon, Hindi lang sa Lord, mga kapatid, kasi meron din tayong mga hinahangad sa ating trabaho, sa ating love life, sa ating pamilya, di po ba? Pero pinakahigit sa lahat, hindi po mangyayari ang lahat ng yan kung hindi po natin ito hihilingin sa Panginoon. Amen? So, ang sabi po dito sa ating teksto, mga kapatid, ay mula po sa Awit 27, kapitulo versikulo 13 at 14 sa Ingles at sa Tagalog din, mga kapatid, I had fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of living. Ako sana'y manlupaypay kung di ko pinaniwala ang makita ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng may buhay. Sa verse 14, wait on the Lord. Be a good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Mangantay ka sa Panginoon. Ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka sa Panginoon. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. So, sa ating pag-uusapan, mga kapatid, ay pinamagatan ko ito ng impatience. Matuto pa tayo maghintay. And there's a right time for everything. And we need to wait. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, mga kapatid, ay, mukhang ikaw ang subject for today. Do you hate to wait? Hallelujah. Mga kapatid, sa ayaw at gusto natin, nakakabagot ang maghintay. Lalo pag ikaw ang waiting, Di po ba? Ikaw yung naghihintay. Halimbawa, pag may lakad yung tropa, mga kapatid, di ba? Pinag-iisipan or pinag-uusapan ang specific time at specific place kung saan magkikita. Saan ang meeting place. Yun, mga iba kasi na makakasama mo doon ay oo sila, syempre, agree, Pero
pag nagtanong ka, malapit na yung oras, asan ka na? On the way na. On the way na ako. Pero sa katotohanan ay nasa higaan pa. So, out of time, mga kapatid, malilate. Mamaya, ma-Indian ka. Hallelujah. Yung iba, nakakasama, ay sasabihin, on the way na, pero reality, kababangon pa lang. Alalahanin natin, mga kapatid, time is gold. Pero, timing is everything. Doing the right thing in the right time is crucial for us to enjoy what God has for us. Amen? Ang paggawa ng tama sa tamang pagkakataon ay isa sa mahirap na gawain bilang isang Kristiyano. Ang pagkakaiba ng good joke sa bad joke ay timing. 'Di ba? Mga kapatid, halimbawa nagbibiro ka, yung binibiro mo pala ay he's not in the mood or mayroong pinagdadaanan. So, dapat i-timing natin yung mga bagay-bagay. So, tulad ng mga mananayaw, di po ba? Dapat itugma mo yung step sa tugtog. You must go on with the beat, gaya ng pagkanta. Out of timing ka, di ba? Sa pag-uuhurado, mga kapatid, kaya nga nakalagay doon timing and diction. Di po ba? So, paano ikumpas? Hindi lang sa tono. Dapat yung timing. Bilang isang tagapagsalita, being as a speaker, mga kapatid, dapat may timing din. Di po ba? Sa mga anak natin, pag humihingi ng dagdag baon, timing. Mainit ang ulo ni mama, hindi ako pwedeng magpadagdag ng baon. Di po ba? Promotion sa work, gusto nating mag-ask ng promotion sa ating trabaho. Timing, 'di ba? Timing sa pagsabi kay boss, 'di po ba? Minsan na sa akin minsan itinatiming ko din sa amo ko, kasi lahat tayo may weather na sinasabi. So pag gusto natin ang assurance, we must know and admit the fact of the situation. We must know how to wait. Kailangan matuto po tayo maghintay sa tamang panahon, mga kapatid. Pag na-traffic ka, 'di po ba? Pag nasa traffic ka, kagaya may traffic light, para magbigay ito ng hudyat para patakbuhin pa forward ang car or ikaw ay maaring tumawid sa pedestrian. Diba? Maraming bagay, mga kapatid, ang na-encounter natin that we need timing. But most of us, walang tiyagang maghintay. I hate to wait. Di ba? Dalit lang yung kasama mo ng 3 minuto. Ay, tagal-tagal mo naman. Napakalaking bagay. Di ba? Yung mga maliliit na bagay, huwag po nating maliitin or sabihin na, that's a small thing. Ang maliit na bagay ay siyang importante. Di po ba? Alam nyo, sa Japan, balita ko, mga kapatid, pag na-late kaya ng 1 minuto doon sa train or magiging tardiness na yun. It's a record for you as a tardiness. Okay. So, we hate to wait. Kapatid Marshall, di ko pa nakikilala ang biyenan ko. Sa mga nililigawan ng mga manliligaw dyan, mag-iingat kayo. Baka kayo po ay maligaw. Sa mga kalalakihan dyan, bato-bato sa langit ang tamaan. Sana matutong maghintay. Ask guidance from the God. Ask prayer. Di po ba? Ay, kailan kaya ako sasagutin ng jowa ko? Sa akin naman, kailan kaya makikilala ang biyanan ko, kapatid Marshall? Hallelujah. Okay, patuloy po tayo, mga kapatid. Sa pagpila sa grocery, di po ba? At saka sa pagpila mo sa grocery, di ba? Kaunti lang yung bibilhin mo, pero ang haba ng pila. Parang gusto mo talaga makipaggunahan. Minsan nga, hindi ka makapagantay, iiwan mo na lang yung bibilhin mo. Hindi ka na bibili or bibili ka na lang sa ibang bilihan, di po ba? Okay? Sa doctor's appointment, marami pang bagay na maaari tayo ay dapat maghintay. Nakakainip kasi makipila, mga kapatid, Sorry ha, may mga naghihintay na magka-baby. Sorry po. Pero they hate to wait, di po ba? So anong gagawin nila? They hate to wait. Hindi pa yun yung right time. So mag-aampon. Maski, eto mga kapatid, matindi, maski sa pagbalik ni Jesus Christ, we hate to wait. Ipo ba? And any Christians is really hate to wait. No patience. Ngunit, ang sabi sa Ecclesiastes 3, Ecclesiastes 3,
Kapatid, basahin po natin doon, ano? Ang nakapaloob po dito ay there's a right time for everything that God chooses. May mga bagay na pinipili talaga ng Panginoon ang tamang pagkakataon para ito ay ipagkaloob sa atin. We have the right to choose, mga kapatid, pero not at all times. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay tayo ang mamili. Okay? Minsan 'di ba hindi nangyayari or nagaganap ang bagay na gusto natin at nagawin ang isang bagay dahil ito ay kagustuhan ng Panginoon. Diba ba? At gusto na ito ay mangyari sa tamang pagkakataon. Okay? So we must learn, mga kapatid, how to trust God because God has the right timing. Kung naniniwala tayo sa Panginoon, kailangan nating magtiwala din tayo sa kanyang tamang oras o panahon. Learning to trust God is very important key for us to grow as a Christian. Kasi hindi po tayo nag-grow pag hindi po tayo matutong or marunong maghintay. Why? Dahil hindi natin pwedeng madalain si Lord. Okay? We cannot hurry God. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, ibigay mo na sa akin. Ang tagal na akong naghihintay. Pero kailan mo lang ito hiniling? Kahapon lang, di ba? 'Di ba? So tatanungin mo yung tao or yung pinapasagot mong jowa mo, ay ikaw lang yung hadlang kasi gusto ba ng Panginoon na ako'y maghintay? Of course. Kasi may mga bagay-bagay na kinakailangan nating pagdaanan bago natin makamit ang ating hinihiling or ipinapanalangin. Kung meron tayong blessing na natatanggap, alam ni Lord kung kailan niya ito ipagkakaloob sa atin. So there are some blessings na hindi natin inaasahan. Hindi naman natin yun hiniling. But natataon, mga kapatid, na kakailanganin natin yun. Amen? Sino ba yung pinagpala na hindi nyo ito hiniling sa Panginoon? Diba? Merong pagkakataong ganun na nangyayari sa ating buhay, right? Amen? Hindi mo mauutusan ang Panginoon kung kailan ka bibigyan or pagkakalooban. Hindi rin siya mapipilit na dalawin ka sa anumang oras na gusto mo. Is it? Kasi nga, sa atin nga, not at all naman. Kasi meron din yung consistent talaga na nananalangin from their wake up in the morning hanggang gabi at consistent everyday na ginagawa yan. Pero meron tayong mga pagkakataon minsan, because nothing is perfect, mga kapatid. Kahit sabihin natin sisikapin mo yan, maaaring malate ka sa oras, yung time mo is not consequence. Hindi consistent yung time na syempre yung oras mo is mag-start ka pag gising mo ng umaga is 5 o'clock, magde-devotion ka, ganito, ganyan. May emergency yung amo mo at that moment. So nothing is perfect, pero yun ay may kadahilanan kung bakit nangyari yun. So yun ay kalooban ng Panginoon. Okay, so kinakailangan po natin magiging patience sa mga bagay-bagay na gano'n. Hindi porkat nagsabi ka ng amen, after na mag-pray ka, ay pagkakaloob na ni Lord ang iyong panalangin. Diba? Manalangin ka ngayon, Lord, sana bukas sagutin na ako ng jowa ko. Diba? Di po ba? Pero merong pang mga hadlang kasi hindi pa siya handa. So we need to wait. Pero hindi man dumating at nasagot ang panalangin natin after na tayo ay mag-amen, ay hindi ibig sabihin hindi na niya ipagkakaloob. Nais kong malaman mo, kapatid, God time is always on time. Okay? Pakisabi sa kapatid mo, uy, maghintay ka, sasagutin ka rin yan. God time is always on time. Kung pagtataasin ko kayo ng kamay, mga kapatid, sino kaya magtataas ng kamay dito sa katanungan? For sure magtataas ka, kaya kung tatawagin kong sino dito ang nagtitiwala sa Diyos, sige nga, makita nga yung mga nagtataas ng kamay dyan. Sino dito ang nagtitiwala sa Panginoon? Taas kamay ang mga nagtitiwala sa Diyos. Amen? Actually, sasabihin natin, tayo ay mayroong tiwala sa Panginoon. Di ba? Each every one of us trust in the Lord. But, pero, not willing to wait. Is it? Di ba? We trust, but we hate waiting.
Walking with God demands that you learn how to wait kapag ikaw ay lumalakad kasama ang Diyos. Naman? Ang criteria, importante. Significant. Mahalaga. Importante or mahalaga? Isa lang, di ba? Importante or mahalaga na matutunan nating mag-antay. Okay? Napakahirap i-develop ang attitude of waiting for God. The right timing, mga kapatid. Dahil sa panahon ngayon, lahat ay instant. Gusto natin instant. Magugutom ka, magluto ka, instant noodles. Or instant order, di ba? May Food Panda, may Kita, is it? Di po ba? Instant delivery. Order ka ng McDonald's, instant delivery, mayroon ka ng pagkain through Food Panda. Okay? Pati nga boyfriend, instant. Ay, just me yung remark. You're getting into my nerve. Di po ba, nakilala mo lang dito sa social media. Oy, nakilala mo today after a week. After a month, my month, Pero hindi pa nagtatagal. Maghihiwalay kayo kasi hindi yun natama. It's not the right time. Di ba? Hindi nyo nakikilala ang isa't isa, di po ba? Parang pero hinahawakan nyo na hanggang leeg ang bawat isa. So, hindi yun timing na hiniling mo na yun ay magiging jowa mo. Okay? Amen? So, kapatid Marshall, natatawa talaga ako dito. Instant jowa, my instant mother-in-law. Okay, di po ba? May kasalan virtual dito sa larangan ng Imo apps. Yes, I have encountered before na hindi mo man ito kapamilya ng totoong buhay, hindi mo man ito kadugo, pero nang dahil nga ron nabubuo tayo ng ating mga friendship dito is magbubuo tayo ng family, di po ba? Ito yung tinatawag dating filial love. Alam niyo yung filial love. Alam niyo yung ibig sabihin ng filial love, yung pagmamahal mo sa kapwa mo or brotherhood, parang ganun, mga kapatid. Yan tinatawag na filial love sa isang being individual. Okay, so hallelujah. Pero ano nangyayari, mga kapatid? Naghihiwalay din kasi hindi ito kalooban ni Lord. Ikaw ba naman ikakasal ka dito sa larangan ng Imo, pero katotohanan meron kang sariling pamilya? Hallelujah, nakahanap ka ng boyfriend, instant boyfriend. Hay, kurutin mo sarili mo, kapatid, baka ikaw tong tinatapik ko. Hallelujah. So, tatuloy po tayo, mga kapatid, because of the modern environment right now, we hate to wait dahil gusto natin parang yung ilagay lang sa oven ng isang couple of minute ay mainit na. Di po ba? Kaya tayo minsan mag-aamin tayo, Lord, pag nag-aamin ako, magfa-fasting ako, I want immediate response. Di po ba? Gusto natin mangyari yung bagay na yun ay magfa-fasting ka 1 or 2 araw, magpe-pray ka. Ibig ba sabihin nun ay pagkakalooban ka na ng Panginoon? No, hindi po. Kasi ang Panginoon ay pagkakaloob lang niya yan kung tamang panahon na. Okay? Hihilingin natin sa Panginoon, I don't want to wait, Lord, I can stand for so long. May tatanong sa akin, kapatid, kailangan ko ba talagang mag-antay ng ganitong katagal? Okay, Marshall, tawa-tawa ka dyan. Kailangan ko bang dumaan sa ganitong proseso? Dahil we want to speed up. Gusto nating madaliin. Hurry. We're in a rush. Diba? Faster. Right? Diba, pag may inaantay tayo at inaabangan, halimbawa mga kapatid, diba, at tayo makauwi. Tayo mga OFW, napansin nyo ba, kung kailan medyo malapit na, parang mas matagal ang panahon. Diba? Inaantay mo, ay uuwi ako sa Pasko. Ngayon naman medyo ilang araw na lang bago magpasko, parang hallelujah. Ang dali ng panahon. Wow, kinsenas na sa sunod na araw. 15 na, 15 na. Di po ba? Malapit na. Pero nung habang palapit ng araw, parang ang tagal. Have you encountered that? Naranasan niyo ba yung ganun, mga kapatid? Amen. Sa pag-aantay natin ng promotion sa work, na nilalakad ng documents, 'di ba? Ayaw nating mag-antay, ayaw nating pipila. So ano mangyayari nun? Ito. Sa pag-a-apply ng driver's license.
Do you believe na sa kasabihan, money can kill your patience? Di ba? Mayroong mga fixers dyan na pwede mong bayaran para lang makuha mo na agad-agad yung driver's license mo. Di ba? So, bakit? Dahil sa ayaw nating mag-antay ng matagal. Pag nagbibigay ka ng suhol, di ba? For you to imagine that get your kasi na-encounter ko din ito mga kapatid noon eh. Dahil sa nagmamadali yung agency ko, yung broker ko noon na makaalis ako sa Pilipinas. So, first time ko mag-ano doon. So, nagbigay kami ng suhol ko, no? Pero yun din yung right time eh. Minsan kasi sa mga ganyan na fixture na na-encounter natin ay money matters, gusto nilang magkapera, gusto nilang magkaroon ng mga kliyente, di po ba? So, amen. But do you know mga kapatid, bakit naiinip tayo sa paggantay? Bakit kaya sa tingin mo? Dahil hindi tayo marunong manalangin. But if you are willing to wait mga kapatid, means you are positioning yourself that you have really trust in the Lord. Kaya tayo naiinip minsan. Kasi hindi tayo marunong manalangin eh. Lord, ito na ba yung right time? Panginoon, tama ba yung decision ko? Ihiling natin sa Panginoon, mga kapatid. Mostly mga Kristiyano na ngayon ay hindi na nagpe-pray with their relationship. Pag nag-a-apply sa work. Kasi, bakit? Sa pag-a-apply ng trabaho, naniniwala sila sa kanilang kakayahan, sa kanilang pinag-aralan, their position. Diba? Hindi na nila pinipray sa Panginoon. Ay, makakapasok ako. They believe in themselves. Hindi na sila ay, graduate ako, ganito. Ay, marunong ako sa ganito, ganyan. Then, they believe in themselves. Pero, minsan ay hindi yun pinagkakalob ng Panginoon. Bakit? Dahil, maybe, yung company na pinasukan mo ay hindi ka doon gustong ipasok ng Panginoon. Hindi yun ang dapat. So we need to wait for the proper time at una sa lahat ay kailangan natin ipag-pray sa Panginoon. Any opportunities, mga kapatid, pag may promotion na bagong opportunities, pinapairal ang logical thinking than a spiritual mindset. Ito na sinasabi ko, di ba? Di natin iniisip na pinagpipray ang mga bagay ito, but we want God do for it. Sa panahon ngayon, mga kapatid, nagiging careless tayo sa decision natin sa buhay. Napapansin niyo, we are so careless sa mga decision natin sa buhay. Most of the time, we are careless dahil we are prayerless. Kulang tayo sa panalangin. Dapat manalangin po tayo bago tayo gumawa ng ating mga desisyon. Dapat maalala natin ang Panginoon at magtiwala tayo ng buong puso. Kadalasan pinapairal natin ang ating mga instinct, ang ating mga kakayahan, and we are not willing to wait what God's plan for us. Don't worry kapatid, hindi ikaw yan. Hindi ikaw yan. Ibang Kristiyano, wala po dito sa fusion, di ba? Ang mga taga-push marunong maghintay, di po ba? Amen? Bakit nangyayari ang mga ito, kapatid? Because we are relying on our own ability and our own understanding, decisions, experiences, di po ba? Napapangunahan natin, nag-overthink tayo, ay kaya ko yan, I was failed in the first, pero ganito, ganyan, di po ba? Naniniwala tayo sa sarili nating kakayahan and our own instinct. Okay? Not because of what you are going to decide right now. Position yourself to wait for God's timing before I'll make a decision easy for you to say. Aranyosa, mahirap. Pero, sabi po dito sa Isaiah 40:31. Pakibasa po, Isaiah. Asan na bang aking Isaiah 40:31? Sabi po dito sa Isaiah 40 verse 31, sabi po dito, But they that wait upon the Lord shall renew their strength.
Di po ba? They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Di po ba? Amen. Sabi niya, ngunit silang nangaghantay sa Panginoon, lakas sila paiilang lang ng mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi magpapagod. Sila'y magsisilakad at hindi nanghihina. Amen? Di po ba? Hindi porket hindi mo nakita, kapatid, ay hindi ibig sabihin ay walang ginagawa ang Panginoon sa buhay mo. Hindi porket hindi ka nasagasaan ay wala nang ginawa si Lord sa buhay natin. Bago pa man mangyari yon, na siyang ginagawa, kaya minsan hindi mo na ginagawang mag-pray dahil hindi ka naman dinadapuan ng sakit. That is wrong, mga kapatid. Na kahit hindi ka na, wala ka ng karamdaman, ay hindi ka na magpe-pray. Ay, hindi ko na kailangan magpe-pray kasi hindi naman ako, wala naman akong nararamdaman. At dito sa Habakkuk 1 verse 2, sabi dito, "O Lord, how long shall I cry, and thou will not hear? Even cry out unto thee of violence, and thou will not save." Amen. Gaano ba kahaba ang ating panalangin? Gaano ba katagal? Gaano kahaba ang manalangin? Ilang araw ba dapat mag-fasting? Ilang weeks ba dapat mag-church para madama ang kasagutan? All of my prayers. Who can relate, mga kapatid, na ipinapanalangin ito dahil atat na masagot ang panalangin. Tulad ni Propeta Habakkuk, desperado siya to cry for help. Di ko kilala si Habakkuk pero di pa siya nakapalo sa sa Imo. Hindi pa ako napalo dito sa Imo. Napalo na ba kayo ni Habakkuk dito sa Imo, mga kapatid? I can feel it, mga kapatid. Gaano siya kadesperado na maghintay. Pero siya ay mapanalangin, mga kapatid. Pero sa kanyang pagpipray, nagko-complain siya sa Panginoon. O, diba? Ganyan tayo minsan. Kahit nagpipray tayo, nagko-complain pa rin tayo. Sabi mo, Lord, nagpe-pray naman kami, pero bakit ang aking bayan ng Israel ay puno pa din ng violence? Sabi ni Habakkuk, walang hustisya. Puno pa din ng kasamahan. Parang batas na walang kapangyarihan. Hallelujah. Lord, naaawa na ako sa aking countrymen. Ang katarungan nila ay wala pa din. Bias ang hukom. Si Habakkuk ay nanaghoy siya sa Panginoon. Sabi niya, Lord, do something. Amen? Okay, balikan natin yung verse 2 sa Habakkuk. Sabi na, but you do not listen. Diba? Sa verse 2, bakit hindi makikinig ang Panginoon? Diba? Nananalangin naman daw siya. Sa unang verse, sabi niya, nananalangin ako sa iyo, Panginoon. Sa verse 2, pero hindi ka nakikinig. But you do not listen. Diba, minsan inaano natin sa Panginoon yan. Nanalangin naman ako sa iyo, Panginoon, bakit hindi ako? Lord, nanalangin ako, bakit ako pa? Diba? Diba, pag tayo magpe-pray, mga kapatid, ay pakiramdam natin ay hindi tayo pinapakinggan ng Panginoon. So we question Him, tinatanong natin siya. Meron nga dito ngayon, nag-i-stay sa BR, pero di nakikinig. Hello, andyan po ba kayo? Nag-i-stay yung ulo sa BR pero hindi siya nakikinig. Hala, sige ka. Mamimiss out mo yan, kapatid. Amen? Kaway-kaway. Kaway-kaway. So worse, yung nagsasalita ko dito pero di kayo nakafocus. Wow, it hurts. Sa bagay, hindi naman ako sino ba naman ng isang karanyosa na nagsasalita, nagdadaldal lang sa inyong harapan. Hallelujah. Pero ang Panginoon ay napapakinggan at nakikita po tayo kung ano ang ating mga ginagawa. Well, anyway, yung kausap mo din niya pinapakinggan kahit naririnig ka niya. At alam nyo, yung prayer ni Habakkuk, mga kapatid, not for himself. Hindi lang para sa sarili niya. Dito din si David, napansin nyo, 'di ba?
Si David hindi lang para sa sarili niya, mga kapatid niya, mga kasama niya sa mga nanakit sa kanya, di po ba? Hindi lang yung pag mag-pray tayo, hindi lang yung yung tao na naka-encounter natin or nakasagupa natin. Hindi lang yung sa sarili natin, ipag-pray din natin sila, mga kapatid. He never asked for house or career. Hindi siya naghiling ng bahay, ng trabaho. He prayed in behalf of other people. Sana ganun din tayo. Yung mga kapatiran natin na hindi natin nakikita nag-aaten ng Bible study, na hindi natin nakikita sa ating devotion, mga kapatid, we pray for them. Kasi ramdam ni Habakuk ang mga taong walang hustisya. He did a prayer. He know that prayer, and we know that prayer changes everything. Sa pangalan ng VR natin, mga kapatid, na push. Sabi nga, pray until something's happen. Amen? Pero sometimes we feel dismayed kasi hindi agad nag-grant ang ating mga prayer, di ba? Ramdam mo, di ka dinidinig ng Panginoon. So we question Him. We gonna say, ay, hindi ako dinidinig ng Panginoon. Ay, hindi naman yan kalooban ng Panginoon. Hindi naman niya pagkakalob kahit pinagpe-pray ko. Ay, ikaw yung hindrance doon sa prayer ko. So, wala kang tiwala sa Panginoon. Kaya, wala ka ding tiwala sa iyong panalangin na ito itutugunin ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Hello, mga kapatid, pag nag-pray po tayo, there's a right time for everything. May mga instant na prayer tayo na instant din natutugunan. May mga prayer tayo na ibinibigay ng Panginoon ang tamang panahon para ito'y kanyang dinggin or tugunan. We need to practice ourselves to be patient. Or kinakailangan natin siya sa atin ng ating mga sarili, mga kapatid. Baka may mga imposibleng hindrance sa ating mga prayer, kaya hindi ito natutugunan. Amen? There are some hindrances, may mga hadlang, bakit hindi ito tinutugunan ng Panginoon. Siya sa atin natin ang ating mga sarili. Huwag natin isisi sa iba kung bakit hindi tinutugunan ng Panginoon ang ating mga panalangin. But listen, nasasabi natin sa Lord, or we ask the Lord, Lord, do you listen to me? Hello. Ang Panginoon ay hindi bingi. Naririnig niya tayo, mga kapatid. God is always listening to us. God is true to His word, to His promises. Amen? Ay sabi po sa Habakuk chapter 5 verse 5, sabi niya dito, mangagmasid tayo sa gitna ng mga bansa at tumingin kayo at mamangha kayo ng kagila-gilala sapagkat ako'y gumagawa ng isang gawain sa inyong mga kaarawan na hindi ninyo pinaniniwalaan. Bagaman saysayin sa inyo. Amen. Tulad ng sabi ko kanina, hindi porket hindi mo nakikita, kapatid, ay isang bagay or ibig sabihin or ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Hindi porket hindi ka nasasagasaan or hindi ka nasama doon sa isang trahedya, ay hindi ka niya pinapakinggan ng Panginoon ng mga saysayin mo sa buhay. Okay? Minsan ang mga bagay hindi agad natin nakikita at hindi ito alam ni Lord. It's not that way. Minsan inaagapan na ni Lord bago sa atin. Yung mga bagay na may interruptions tayo, yun ay way ni Lord to protect us. Parable. Ito. Yung may lakad tayo pero sa pagmamadali mo ay lumabas ka sa bahay, you forget something. At isang pinaka-importante ito na bagay, Importante bagay, meron kang lakad, importante yung pupuntahan mo. At andun na yung oras, pero need mong balikan. Pero andun na yung bus, mga kapatid. So, naiwan ka.
Andyan na yung bus. Pero dahil sa pagbalik mo, naiwan ka. So, you need to wait for the next. Ano? Kailangan mong hintayin yung sunod na biyahe for you to travel and reach the destination. Di po ba? Tapos sa kalagitnaan ng daan, before you reach the place, bago mo narating yung lugar na pupuntahan mo, nakita mo yung bus na supposed to be yun ang sinakyan mo. It's been an accident. So, ibig sabihin nun, sinadya ng Panginoon na mayroon kang nakalimutan sa bahay at kailangan mong balikan. Kasi yung sasakyan na yon, yung bus na yon, ay magkakaroon ng trahedya. It met an accident. So, God saves you. God protects you. So, as you reach the place, yung ganap is just started. Ang ganda ng plano ng Panginoon pag siya yung nagbigay sa atin ng tamang oras. So, tatandaan natin, God timing is always right time from the Lord. Mga kapatid, magkaroon man ng aberya minsan sa atin. Ano? So, mga kapatid, let's go back on the text. Baka sabihin ninyo, si Habakkuk na mention. The supporting verse sa mga kapatid, pero dito sa awit, ang focus natin, ano? So, dito sa awit, sabi niya dito, to the word, wait on the Lord. Amen? Wait on the Lord. So, need natin matutong maghintay. If we want something, we need to pray. Ano, matuto tayo mag-pray. Everything has a right time. May mga estudyante ba dito sa atin? May mga estudyante ba dito nakikinig? Di ba pag may homework bukas ay iso-submit right time? Kasi bibigyan ka ng homework ngayon. Ang submission tomorrow. Sweldo. Every katapusan or every quincenas. Right time. Di ba? Due na. Bibigyan ka ng due date. Ang due date na yan, meron pang ang tawag dito, meron pang kahit due na, meron ding specific due date. Diba? Halimbawa, natanggap mo yung yung bill mo sa kuryente ay dapat magbayad ka every 8th of the month. Pero ang binigay sa'yo is, ang due date niya is 11. Right time. Still have the chances, mga kapatid. Marunong lang tayo maghintay or mag-pray. So, pero there are some instances na ipinagkakaloob ni Lord na kahit hindi pa natin ito hinihiling, God knows. Hindi na patatagalin ng Panginoon kasi alam niyang kailangan natin ito. God knows that we need this thing. Okay? Kaya hindi pa natin man ito hinihiling, ay we get a surprise. Ibig sabihin nun, you got rewarded. Ang tingkas, rewarded. O, di ba? But some other things, di tayo nag-ground because of we are lack of confidence. Okay? Wala tayong confidence sa sarili natin na makakayanan natin to. We are lack of prayers. We are desperate. Hallelujah. At kadalasan, pag hindi dinidinig ang prayer, mag-quit ka. Backsliding, mag-quit ka. Ay, hindi naman ako, nandito ako sa Panginoon, sumusunod naman ako sa'yo, nananalangin ako sa'yo, lahat ginagawa ko para masundan ko ang gusto mo. Hindi yung gusto ko, dapat ang gusto ng Panginoon. You look someone to fulfill, gagawa ng paraan. Sa relationship, yung nililigawan mo, di ka pa sinasagot, dahil atat ka. Hindi mo mahintay ang kanyang kasagutan. Naghanap ko ng iba. Nang dahil di ka agad sinagot ni Lord na siya itong niligawan mo, ay sasagutin ka niya agad dahil may reason na need mong i-develop sa sarili mo. At ito dapat ang laan ni Lord para sa'yo. O, diba? Ngayon, naghanap ka ng panibago. Yung nakilala mo na dating yun na hindi ka pa sinasagot,
ay may mas worse pa pala doon sa bagong hinanap mo. So hindi kalooban ni Lord. So dapat manghihinayang ka, sasabihin mo, ay sana naghintay na lang ako. Uy, hallelujah. O, di ba? Pero ikaw ay sumuko at naghanap ka ng iba, sinagot ka niya agad, pero may struggles kang dumaan. Mas nahihirapan ka pala. Diba? Mas matagal pa pala yun na hintayin ang kanyang kasagutan. O, nang yung nililigawan mo, nakahanap na ng bago. O, diba? Ba't napunta tayo sa love life? Ba't napunta tayo sa relasyon, Kuya Marshall? O, matatapos na ang 2024. But true, mga kapatid, ang point dito is our relationship to the Lord. Gets nyo? Gets nyo yung point ko doon? Una, makipagrelasyon tayo sa Panginoon. Kaya, Kuya Marshall, nag-iisip, naghahanap para kay Mariposa ng jowa para makilala ang future biyanan. Hallelujah. So mga kapatid, balik tayo, not just waiting for these matters na need or what we want, we must wait for the Lord. So una natin hanapin ang Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. Kung meron tayong mga kahilingan sa ating buhay, meron tayong mga gusto sa ating buhay, seek ye Him first. Okay? Kasi para pagkasama mo na ang Panginoon, hindi ka na nababahala. You don't have to worry anything anymore. Kasi kasama mo ang Panginoon. Lord, ito yung nilalaman ng puso ko, Lord. Hindi mo na kailangan sabihin yun, kapatid. Kasi alam na ng Panginoon yung pangangailangan mo. Okay? Be patient. Hallelujah. Be patient dito. Dito na naman i-apply yung prayer. Listen, read, obey. God will make a way. Ayan yung pinakapaborito ko dun sa lecture ni Ate Jedy nung nakaraan. Kailangan makipag-relasyon ka sa Panginoon. Manalangin ka. Yung kung anong nais mo sa buhay, manalangin ka. Makinig ka kung anong wisdom na pagkakalob ng Panginoon sa iyo. And magkakaroon ka through your listening and reading, you have the knowledge. Ibibigay ng Panginoon yan sa iyo. And what you gotta do? We need to obey. Sa pagiging natin sa paghihintay, God will make a way. Amen? And God will gonna grant all what we want in the right time. Okay? We need to change. Discipline ourselves. We must be confident and trust in the Lord. Claim it. All things is a positive way, mga kapatid, na kasama natin ang Panginoon. Sa Book of Psalms, mga kapatid, pansin nyo ang mga panaghoy ni David. He prayed deeply. Sa mga nag-a-attend ng devotional, or hindi ka man nag-a-attend ng devotional, basahin natin sa awit, mga kapatid. Ang panaghoy ni David, tinutugon ng Panginoon, ipinagkakaloob in a proper time. Kasi alam ng Panginoon how David committed to God. Kahit gaano man yan, maraming kasalanang nagawa sa kanyang buhay, but he prayed deeply at alam ng Panginoon na makatotohanan ang pagsisisi ni David sa kanyang mga kasalanang nagawa. So anong nangyari? Pinagpapala siya ng Panginoon. Amen. Gusto mo ba yon, kapatid, na bawat kahilingan mo sa Panginoon ay kanyang i-grant? Of course, makipagrelasyon ka sa Panginoon. Hindi kung ikaw ay mayroong pinagdadaanan sa buhay ay lumapit ka sa kapatiran mo. Well, it's not bad. Pero, pag yung kapatiran mo na yun ay binigyan ka ng salita ng Panginoon, commit yourself to God. Amen? Si David, si Habakuk, mga kapatid, hindi lang sa kanyang sarili ang ipinanaghoy sa Panginoon, bagkus the all nation. Mga ibang tao. Okay? And God knows what He is doing. God is almighty and powerful. Excuse me. We must know who is God in our life. Kilalanin natin ang Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. Lord is Lord. Everything is from Him. Everything everything for us.
He provide everything for us. Nagmumula sa Kanya ang lahat ng mga bagay-bagay. Ang utak natin, ang pag-iisip natin, yes, we have the power or authority para gamitin natin ang ating utak. But ang power is from the Lord. Kahit gusto, sabi ng isip natin, gusto ko ito, gawin mo ito. But if it is not the will of God, hindi natin yan mapagtatagumpayan. Tatandaan natin yan. So we need to commit ourselves to the Lord, mga kapatid. Wala tayong karapatan para manduhan ang Panginoon sa gusto natin sa buhay. Yan, no? Ibig ko sabihin naman do is yung we will need to be in rush, in hurry, para sabihan natin ng Panginoon, Lord, gusto ko yung ganito. Because God knows what we need in the right time. Okay? Naroon ako reminders, mga kapatid, while you wait, God is with you. Baliktarin mo man ang katagang ito, andyan siya para sa'yo. Trust God. Okay? Kahit baliktarin mo yan. God is with you while you wait. While you wait, God is with you. Tatandaan natin yan, mga kapatid. Sometimes our prayers delayed means if you are delaying, He has a purpose. May purpose ang Panginoon. Bakit hindi agad-agad pagbibigyan ng ating mga kahilingan? Ano man ang mga inaantay natin yan? Ibig sabihin yan ay God has a purpose. Pero hindi ibig sabihin yan na wala kang kasama. Ano, sa kakaantay mo, nangangawit ka, nagdududa, nagagalit, kung gusto mong sumuko, gusto mo na sumuko. But sometimes, you need to bend. But God, you want to bend. Gusto mo na matumba. Manghina ka na. But God won't allow you to break as long as you have the faith and you have the belief. Hindi ka hayaan ng Panginoon na matumba ka sa bagay na yan. Because He has a purpose. No one can defeat you because your battle is a battle of the Lord. Ano? Never na agenda ni Lord ang pagkatalo. Ano? Kaya pag may pagsubok sa buhay, as long as you have faith, dadaan ka man sa butas ng karayom, as long as you are strong, ipapanalo ka ni Lord. Amen? Your God, my God, is our God. Undefeated one. Kaya tayo kahit pagod, nanghihina, huwag bibitaw. Life is not in race. May mga bagay na minsan we need to accept. Ano? Mga bagay-bagay na pagdadaanan natin, kailangan natin tanggapin yun. Pero hindi ibig sabihin nun ay bibitawan ka na ng Panginoon para bibitaw ka. Bibitaw ka rin. No. Ano? Nahihirapan tayong tumakbo, but our assurance is God is with us. Tatandaan natin palagi yan, mga kapatid. Ano? So sabi po dito sa Hebreo, hallelujah, sa Hebreo 12 verse 1, ang sabi niya po dito, kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhing may pagtitiis, ang takbuhing inilalagay sa harapan natin. Kaya ang mga bagay na nagkapagpapabigat sa'yo, iwanan mo na yan. Bitawan mo na. Lalo na ang kasamaan, kapatid. Yung mga nagdadala sa atin sa kasalanan, iwan mo yan, Iiwan mo na yan, kapatid. Kung ano man ang mga journey natin, sometimes God allow to happen kasi may ipinapaalala si Lord sa'yo. May purpose siya. Kaya nahihirapan kasi ipinagpipilitan mo ang bagay na hindi ito dapat.
Kaya siyasatin mo ang sarili mo, kapatid. Remind yourself, hindi mo dapat utusan ng Panginoon. He will not going to tolerate you. Hindi ka sasamahan ng Panginoon. Yung balik ko na isip na yan, itinutuwid. Inutuwid ka ng Panginoon upang ang nais mo sa buhay ay kanyang ipagkaloob. I know? We must watch out. Not just pray and pray. Hindi lang tayo panalangin ng panalangin, pray ng pray. We need to listen. Kailangan natin makinig kung ano yung wisdom ng Panginoon. Kailangan natin magbasa sa salita ng Panginoon at ilagay natin sa ating utak. We need to analyze and understand, and we need to do action. Ano yun? We need to obey. Okay? Remember, God is with you. Laban ito sa buhay. It means you're not alone. Someone is with you. May kalaban ka at dapat talunin mo yon. Okay? Pero ang kagandahan dito, habang hinahamak ka ng kaaway, sinasamahan ka ng Panginoon. In this race, God like you to win. Defeat the challenger. Talunin mo ang kaaway sa buhay mo. Pero, purpose yun ni Lord, kaya hindi niya pinagkakalooban. Hindi niya tinutolerate yung gusto mong mangyari. Kasi hindi pa yun ang tamang panahon. Bitawan mo ang mga bagay na nagpapabigat sa'yo sa takbong ito at makakatakbo ka ng matulin. Run away from addiction. Sin. Uncontrolled anger. Financial problem. Marital issue. Insecurities and many more that distracts. That's slowing you down. As to go for a race in life. Run your own ways. Run with endurance. Listen mga kapatid, I know. Pagod ka na sa battle mo, sa buhay, or mga inaasam mo, mga kapatid. Malapit na tayo. Amen? Ayaw natin piliin, syempre. Yung mga bagay na nakakapagpahina sa atin, ayaw natin piliin yon. Tayo ay di nakakapili sa anumang laban sa buhay, pero di naman makakapili ng laban sa isang piliin mo pa rin lumaban. You need to choose to fight for it. Ipaglaban mo. Okay? Gusto mong sumuko? Huwag mong sukuan, isuko mo sa Panginoon. Put in your mind that God is with you in this battle. You are fighting your way for that breakthrough. Remember, always God's promise, God is with you. Amen? So God is with you while you wait, and learn the lesson while you wait. Pag-aralan ng leksyon. Learn, learn, learn. Hindi lahat ng lesson ay natututunan. Natandaan natin yan. Learn the lesson. Minsan, instead na pag-aralan anong ginagawa mo, magko-complain ka. Diba? Instead na pag nirareview ka ng kapatiran mo, instead na makinig ka or hahanap ka ng paraan, or you ask the way how you need to do it, magko-complain ka. Is it? Magko-complain ka, susuwagin mo yun. Kasi, we are prayerless. Kulang tayo sa kaunawaan. Kulang tayo sa panalangin. Hallelujah. Hahanap ka ng butas para madaliin ang isang bagay at sa pagmamadali, pumalpak. So, you didn't learn. Hindi tayo natututo doon. So, ano mangyayari sa atin? Ano mangyayari sa atin? Mapapalayo tayo. So may distansya ang declaration of the promise and arrival of the promise. May pagitan ng pangako ng Diyos at sa arrival ng pangako ng Diyos. Meron ang comfortable distance. And between the declaration of the promise to the arrival of the promise, na-experience nyo nga ba mga kapatid? Yung ang tagal mong hinihintay at feeling mo uncomfortable ka na, wala ka ng pag-asa. Parang Filipino time, 'di ba? Pag may date kayo, di dumadating on time. Di ka mapakali. At may mga sitwasyon na hindi porket sinasabi ay ibibigay na agad.
hihilingin mo ay instant na tutulungan agad ni Lord. Kapatid, meron yung sitwasyon na sakalang tugunin after 5 years. Sinabi ng Diyos, gagaling ka pero hindi agad. Look for the word, gagaling ka, pero hindi niya sinabi na bukas, makalawa, sa susunod na taon. We don't know. Kasi tinitimbang ng Panginoon kung gaano ka katotoo sa iyong kahilingan. Ano? May instant na gumagaling, suddenly na gumagaling, meron ding after a year, or years, or how many years. Amen? Declaration in the arrival of the promise. Hindi tayo makapag-antay kasi we're so focused on the promise. Nagpo-focus tayo doon sa pangako. We forgot the timing. Ano? Hindi natin iniisip yung right time. Ang pangako ay napakaganda. I promise you, sasagutin na kita. Pero hindi niya sinabi kung bukas o makalawa. Minsan ang promise ay surprise. Di po ba? Ang pangako ay napakaganda, aasahan mong sasagutin ka ng nililigawan mo, pero ang timing ay hindi pa yon ang right time. Kaya matagal. May distansya ang declaration of the promise at declaration of arrival. Kaya kasi si God ang may nais kasi si God ay mayroon siyang nais na ituro sa iyo. May dapat kang pag-aralan, may dapat kang i-develop. Ano? Dinedevelop tayo ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na baguhin mo ang mga bagay na dapat baguhin. Ang ugali mo. Isang point. Natatakot ka kasi baka maunahan ka ng iba. So you have the fear. May takot. God wants you to challenge na dapat mas malaki ang tiwala mo kaysa takot mo. Hindi kasi sinabi mo na mananampalataya ka ay lahat ng gusto mo ay ibibigay ni God. It's a big no, mga kapatid. Hindi porket mananampalataya ka na ng Panginoon ay bibigyan na lahat ng Panginoon ng kahilingan mo o gusto mo sa buhay. Hindi. Ang pananampalataya mo ay mula sa nguso at wala sa puso. Hindi papahintulot ni Lord ang plano mo. And faith, ang faith, ano? Hindi nanggarap ka, ay yun na yun. Not just because you wish. I-grant na yun. Hindi lahat ng pangarap natin ay will ng Panginoon. Hindi lahat ng desire natin ay will of God. God wants us first to learn. Kailangan nating matuto. Hindi agad dumarating nananampalataya ka pero hindi dahil ginusto mo ang mangyari. Hindi faith yun eh. Diba? Napansin nyo? Lord, ngayon, sabihin mo kay Mariposa, sagutin na niya ako. Hallelujah. I'm so in love, Kuya Marshall, sa Panginoon. Ang tunay na pananampalataya, real faith is the God's plan for you is the best. Yung plano ng Panginoon, ano ang kalooban ng Panginoon, yun ang pinaka-the best. Hindi porket minamahal ko si, hello, hindi ko pa nakilala, ay ibabigay na ng Panginoon. Yun ang tunay na pananampalataya kasi sabi ko sa Panginoon, Lord, kung pagkakalooban mo ka ng partner, yung mula sa iyo. Yes. Amen? Hindi ko rin inaasahan kung, ay, Lord, kailangan magtatapos ng 2024, meron akong boyfriend. May kakilala ko na yung biyanan ko. Hallelujah. Pero nananampalataya ko kung ano man na ang inilaan ng Panginoon para sa akin. Okay? Hindi ko na yun dinedesire. Kasi when I was failed, sabi ko, Lord, bahala ka na sa buhay ko. Ipinagkakatiwala ko na ang lahat sa iyo. Okay? Ang pananampalataya ay marahil might not change God's plan. It will change me. Hindi man binago ni Lord, pero ako ay kanyang babaguhin. Ikaw ay kanyang babaguhin. Kasi ang plano ay hindi niya kalooban. Hindi binago ni Lord ang pananampalataya mo, pero binago ni Lord ang pananampalataya ko habang naghihintay ako. Sa kung saan uncomfortable distance for sure, merong divine
meron ding dinedevelop ang Diyos sa akin, that which changed me. That faith will shape me. That faith will change me. That faith will develop the character in me. Is it? God is developing something God wants you to learn. May mga bagay na nais ni Lord na matutunan natin habang tayo ay naghihintay. Question. Andyan pa ba kayo? Hello? Hi? Kaway-kaway. Andyan pa ba kayo? Question. Kumusta ang pananampalataya mo, kapatid? Are you learning the lesson while you wait? Tapikin mo nga katabi mo. May natutunan ka ba? Ikaw ata topic ni Mariposa. Hallelujah. Sorry naman po. Habang naghihintay ka na matanggap kasi ina-apply mong work, are you learning the lesson? Habang nag-aantay makagraduate, natutunan mo ba kung ano ang nais ni Lord ituro sa atin, sa'yo? Kasi hindi ka naman nagkulang sa prayer. Ang haba mo nga manalangin eh. You prayed too hard and too long, pero di sinasagot ni Lord ang panalangin mo. You're asking, Lord, naririnig mo ba ang prayer ko? Lingunin mo katabi mo, kalmado. Di ba? Mukha naman sanctify, pero may mga katanungan din yan kay Lord sa isip niya. Have you experienced yung di mo pa pinapahalata that you are confused? But God says, sit down. Umupo ka. Sit still. Nababalisa ka. Ba't siya? Sinagot niya, hindi ako. Hallelujah. Pag-ibig na naman to. I love you, Lord. Diba? Bakit siya na-promote? Hindi ako. Graduate ako sa Lasal. Graduate ako ng PUP. Mas mataas mark ako sa assessment. Ba't ganun? Ano bang kulang sa akin? So, instead na busy ka sa pag-pray, busy ka sa pag-complain, di ba? Nakakalimot ka na mag-worship, mag-pray. Di ba, hindi lang sa pagpapala dapat tayo mag-praise and worship sa Panginoon. Failures is one way of invitation of the Lord para mas lalo tayong sa Kanya magtiwala. Because God teaching us. God want you to learn. Ngayon, kapatid, tell yourself, God want to teach you something. God wants you to learn something while you wait. Amen? Lapit na tayo, conclusion. Why God wants you to wait? Mga kapatid, because God time is always perfect time. Not early, not late. Pag di pa ngayon ibinigay means you need to wait. Because God time is always on time. So sa pagitan ng declaration of promise and declaration of arrival, in between you to have the FAITH in the middle. Don't think sa tagal ng pag-antay ay you're in between of the two problems. Huwag mo isipin yun. Sa declaration of promise at saka declaration of arrival, mga kapatid, don't think that nagkakaroon ka ng trouble doon. Think always you are in between of miracles. Amen. Just remember that FAITH at the middle in the situation of the God's time is always on time. Okay? Ang sabi po sa James 5 verse 7, be patient, therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, and had a long patience for it, until he receive the early and latter rain. Amen. Purihin ang salita ng Panginoon. Napansin nyo sa salitang be patient, napakahirap maggantay. But in our heart must be filled with expectations. Must be filled with joy, with hope as you wait for the Lord. Excited ba kayo na dumating ang Panginoon, or natatakot ka sa Kanya, sa Kanyang pagdating dito sa lupa? As you wait. Tama?
Expectation, joy, hope, and wait. Because the answer to my prayer just around the corner. Full of joy, hope, expectation. Bakit? Anytime from now on ay sasagutin na ni Lord ang iyong mga panalangin. Amen. As I wait, that suddenly, anytime, any moment, my heart must be filled with expectation, hope, and joy. Amen? Application, mga kapatid. Di ba sa pagtatanim, we're expecting na lalago, mamumunga, mamulaklak, mamunga, at mag-harvest. So we can expect it. That we have hope and with joy. But in between, hindi natin alam ang mangyayari doon sa ating paghihintay. But if we have the hope and we have the joy, we can achieve what we expect. Oh, imagine mo, sa babaeng buntis, sa mga buntis dyan, pagpalain nawa ang bunga ng iyong pagmamahalan ng ating Panginoon. Sa babaeng buntis, di man nakikita, but she's expecting. She's expecting for a lovely girl. She's expecting for a boy. But it's in the womb. Nasa loob ng tiyan ng isang ina. Di man nakikita, di man makakaila. Hindi makakaila kasi ang tiyan ng isang buntis ay lumulubong. So, hindi mo yan maitatago, mga kapatid. 'Di ba? Hindi natin nakikita. Paano kaya mag-grow? Paano kaya ang development? Lord, di ko man nakikita. But I'm expecting. But Lord, nangako ka. I must filled with joy at umaasa ako. We believe, we must have the faith. It is in the womb. Believe it. I have the faith with expectation, joy, and hope. Your breakthrough is in the womb. Pakiulit. Your breakthrough is in the womb. It's in the womb. It's in the womb. It's in the womb. It's in the womb. Nafi-figure out nyo, mga kapatid? Nang isang buntis, ang pinagbubuntis, hindi man nakikita. Hindi maikakaila. But you are expecting for it. Because it's in the womb. It's in the womb. It's in the womb. That is the promise of the Lord. Amen? Purihin ang Panginoon at tayo po ay manalangin, mga kapatid. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita na iyong inihayag sa araw na ito. Maraming salamat, Lord, sa lahat po ng nakinig, sa bawat kaluluwa na naririto, mahal na Panginoon. Nawa ay natutunan nila ang magkakaroon ng mayroong pananampalataya with joy, with hope, and with expectation. Mahal na Panginoon, na hindi nila ipupokus ang kanilang sarili sa mga negatibong bagay na kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. Mahal na Panginoon. Because we know, Lord, what you promise in any battle of our life, you are with us. Amen. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. With God all the glory. Pinabalik ko ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa ating poong may kapal. God bless us all. Amen and amen.